Kumusta mga brad? Isa nga po sa mga posibleng mga kalaban ng Raider, Sniper, Winner X at iba pang mga malalakas na underbone, wala iba kundi itong motor na ito, ang napakapoging Vogue FR150. Ayon kasi sa mga balibalita, malapit na siyang ilabas at panigurado pagkakaguluhan na naman ito ng mga tao. At kung sakto lang yung magiging presyo niya, sure ball, bibili talaga sila. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka nang subscribe. So yun na nga, doon nga po sa Malaysia itong motor na ito matagal nang nilabas. Kung sa bagay, isa din naman talaga sila sa palaging nauuna. At ngayon nga po napapabalita na ilalabas na siya dito sa atin, sa Pilipinas, ang bansang maraming kurakot. Ayon nga po sa iba, baka ito na daw ang tatapos sa paghahari ng Suzuki Raider 150 Fi. Pwede, pero depende. Alam naman po kasi nating lahat na sobrang bilis talaga ni Raider 150 Fi. Pero malay natin, pag nilabas na siya, baka nga sibakin niya si Raider. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Vogue FR150 na mayroong 149.6 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, dual overhead cam with 4 valves, naka-electronic fuel injected at ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 11.4:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 15.4 horsepower at 8,500 RPM, 13.5 Nm of torque at 7,000 RPM. At ayon nga po sa mga Malaysian na nakagamit sa motor na ito po ay kaya tumakbo sa bilis ng 140 km/h. So hindi rin talaga basta-basta ang bilis din niya. Magkaalaman na lang sa Raider kapag nilabas na siya. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 5.8 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng hindi ko po alam. Ang sukat ng kanyang gulong 90/80/17 sa harap at 120/70/70 naman sa likuran. Syempre press na nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Alam nyo na, made in China. Syempre naka-dual channel ABS. Yun nga po yung nakakabilib dun sa kanila, hindi sila nagtitipid pagdating sa mga safety features. Ang kanyang seat ay mataas na 795mm at ang motor na ito ay may kabuuang bigat na 145 kg. So kung ikukumpara nga po natin doon sa ibang mga underbone, medyo may kabigatan din po talaga itong Vogue FR150. Pero syempre kapag ginamit mo na yan, magaan na rin yan. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka fully LED na po at naka-projector nga po yung pinaka-headlight talaga niya. Panigurado malakas talaga ilaw niyan. At speaking of ilaw nga po, para nga po siyang may pagka-Ducati inspired. Para nakadilat nga lang. Pero okay naman. Gwapo naman siyang tignan. Ang kanyang gauge panel ito nga po ay naka-full LCD display. At ang lapad nga din po ng display niya. At kung atin nga po makikita, ito po ay naka-keyless na rin. Naka-smart key system na siya. Unlike doon sa isang underbone na disusi pa rin hanggang ngayon. At syempre hindi nga din po mawawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port. Na kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Cornhub. At katulad nga po doon sa ibang mga motor, I mean yung mga bagong motor, wala na po siyang kickstart. At karamihan nga din po sa mga bagong motor, ganoon na talaga, wala na talagang kickstart. Talagang push start na lang. Pero dito, kahit walang kick, magi-start talaga to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng monoshock. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng stallion at nakakalungkot mang sabihin, wala siyang ganon. Wala siyang lagayan ng stallion. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating ride horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong red horse.
So therefore ang motor na ito ay ayoko na lang mag-talk. At regarding nga po sa kanyang presyo, sa ngayon wala pa tayong idea. Katulad nga po na sinabi ko kanina, kapag tama yung naging presyo niya, panigurado bibili talaga sila. Bibilan sila ng mga mama nila. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.